Ito namang Juan, yung Pogo, mga kaibigan, ho. Meron daw pong umalis na dalawang Pogo rito na lisensyado ng PAGCOR. Sana all, ha? Sana lahat, mga kaibigan, ano po, ha? Kesyo meron daw pong Pogo ang umalis na sa bansa, umalis na, tinigil na yung Pogo nila rito dahil daw sa, ano tawag? Dahil daw sa buwis, mataas na buwis na sinisingil sa kanila, mga kaibigan. Ano ho? Yan ang pakana ng PAGCOR tsaka ng administrasyon. Kesyo umalis na raw yung dalawa. Ano sabi? Doon sa Pogo. Sabi naman nitong Malacanang, ano sabi ng Malacanang? Goodbye. Yan daw ang sabi doon sa mga Pogo. Sabi ni Ike Losada, Harry Roque. Ang sabi ni Harry Roque, well, we need them. Kailangan natin sila. Because we need the revenues. Kailangan natin yung pera. But unless they pay up, goodbye. Alam mo, totoo sinasabi nito, di ba? Ito si Harry Roque, mga kaibigan. Well, puro well malinaw po ang posisyon natin. Ano ba posisyon nyo? If they want to stay, they have to pay the right taxes. They have to follow yung rules and regulations, health guidelines. Iwala kami sa iyo. Alam nyo, kakaawa na kayo yan sa administrasyon. Pilit niyong pinaniniwala yung make-believe na yan Parang bata. Manguuto lang, pati sarili, inuuto Ang alam ko nanguuto, iba inuuto Di ba? Matino yun. Pag hindi ka na matino, isipin mo, pati sarili nila, inuuto nila. Kesyo, goodbye daw. Goodbye, just like that. Doon tayo sa sinisingil na buwis. Buwis ang dahilan, kung totoo yan Ako hindi ako niniwala dyan Ito yan halimbawa, doon sa buwis. Ibig mo sabihin, hindi mo siningil. Basta mo na lang papayagang umalis. Sana man lang pinakita ninyo. Kinumpis ka ninyo lahat. Ang gamit. Di ba ganon? Pag hindi nakababayad, kahit sa nagpapaupa ka. Di ba? Kumpiskahin mo kung ano yung kwan. Yung makukuha mo. Di ba? Dahil di ka binayaran. Mga kaibigan. Alam nyo, hindi yan ang balita ko. Ang balita ho natin, maraming magbubukas pa na bagong Pogo dito sa Pilipinas. Katunayan, may bago na namang hotel, isang hotel na si Kim Wong din ang nasa likod. Nalulugi raw yung hotel dahil sa lockdown. Ang ginawa, binili. Ito yung opportunity. Dito sa lockdown, dito sa pandemic, ginagamit nila ito para yung mga crony ng kasalukuyang administrasyon. Yan ang mga makinabang Sinasamantala. Katulad sa ABS-CBN. Ano ba? Punot dulo niyan. Hindi ba gustong makuha yan? Nino? Ng isang negosyante na crony nila. Hindi ba? Yan naman talaga yan Kahit pagbalik ta rin mo, yung galit, gawa-gawa lang yun. Lalo na yung issue. Di ba? Ano yung issue? Saan nagsimula?
Hindi raw pinalabas yung advertisement niya. Eh, hindi naman totoo yun eh. May nakausap ako mga taga-ABS-CBN eh. Oh. Ang totoo, merong nag-i-interest. Para mahawakan na ang buong Pilipinas. Wala na eh. Ultimong media, di ba? Oh. Eh, ako na nga eh, hindi ko na nga pinangangalandakan eh, di ba? Oh. Ang dahil nagmamagaling dyan, oh. Mga kaibigan, meron pa ba kayo naririnig? Iisa na lang ang maririnig nyo sa radyo, si Waldy Carbonell. Ha? Eh pero, black timer na si Waldy. Hanggang kailan tatagal ang pera niya na ginagamit niya para ipagtanggol ang bansa niya? Sariling pera. Oh. Mga kaibigan, wala na eh. Wala na ibang nagsasalita eh. Eh, yung isa natitirang himpilan na hindi pinasasara, eh, siyempre, ano yan? Malalaman mo naman eh. Di ba? Pakinggan mo, sinasabi. Kung may laban. Wala eh. Di ba? Eh, yan ay benta nyo sa gobyerno. Di ba? Yan ay benta nyo. Oh. Kasi yung gusto nila, yun ang maririnig dyan. Di ba? Wala na, mga kaibigan. Unless na tayo magkaisa, wala na. Pogo. Unang-una, illegal yan eh. Anong personalidad niyan para magtayo ng negosyo? Ha? Oh. Kaya pala, pati siya burrito, hindi nasasawata eh. Kunyari lang eh. Mga kaibigan eh. Pero negosyo rin. Bakit? Illegal din eh. Sipin mo, illegal, kinukuna mo ng pera. Di ba si Raulo ng isang gobyernong gagawa nun? Bakit? Illegal eh. Ibig mo sabihin, pag yung shabu nagbayad sa inyo, pwede? Ha? Illegal yun eh. Lahat na ng krimen, pwede na. Di ba? Oh, basta At saka, kaya malakas ang loob. Bakit malakas ang loob ng pogo na hindi magbayad ng buwis? Unang-una, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, illegal yan eh. Hindi naman sila dapat makapagbukas eh. Pero pinapayagan, bakit? Eh, naghatag sa kanila. Oh. Kasi kung hindi naghatag sa kanila yan, hahabulin mo ang isang hindi nagbabayad ng buwis. Hindi ba? Oh, pag naghatag sa kanila, kamukhain sa sigarilyo. Yung dati, di ba? Anong pangalan ng sigarilyong yun? Oh. Nagbayad. Saan nagbayad? Sa BIR? Ewan natin, mga kaibigan, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa ibang bansa, mapa Singapore yan, mapa Amerika yan, mapa Japan, lalo na Japan. Ang mga Japan, mga nationalist yan. Ha? Ang orientation ng mga Hapon, mga makabayan yan, makabansa nila yan. Oh, yung mga bansa na yan, kahit ang China, tayo lang ang hindi eh. Kukunti na nga yung mga naninindigan dito. Maswerte pa kayo, may ilan na lang na nagsasalita kamukha ni Waldy Carbonell. Paano kung wala na yan? Maswerte tayo, meron tayong katulad na boses ng OFW na kamukha ni Lynn Silawan.
Yung sa Taiwan. Maswerte tayo. Sabi ko nga sa loob-loob ko kanina, siguro, dapat makabuo ng isang grupo na magkakaiba ang paniwala sa politika. Pero, pagdating sa paninindigan laban sa China ay nagkakaisa. Naisip ko yun eh, kahit ilan lang, kahit 3 lang kami, kahit 4 lang o 5 lang, kahit 10 lang. Pero, mas madali pang ang matatandaan eh. Bakit? Kasi sa panahon na kinakailangang merong tumindig para sa ating bansa, yan lang ang mga gumagawa eh. Sipin ninyo, OFW, hindi ba kayo nahihiya? Ito mga walang yang nasa gobyerno. Nakarinig ba kayo dyan, no? Na tumitindig laban sa China? Diretsahan? Wala. Ni isa. Puro pakwan, palipad hangin. Puro daplis. Ayaw pang tumbukin. Bakit? Mga traidor sa bayan yan eh. Mga kaibigan eh. Sabi ko nga sa inyo, sa media, madali mong malalaman ang traidor sa bayan. Paano? Alukin mo ng commercial, ng advertisement, o kaya abutan mo ng suhol. Pag tinanggap nila pare-pareho yan, yun na ibig sabihin nun. Kahit ibenta, nagbebenta ng paninindigan niya, nagbebenta ng kanyang pagkatao. Tapos kung mga makapagsalita sila raw himpilan na walang kinikilingan, pero may kinukutungan. Mga kaibigan, wala raw silang, ano raw sila? Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Mga kaibigan, Tamo, ultimong yan, sarado bunganga niyan, di ba? Sa panggigipit sa media, bakit? Gusto nila sila lang matire, at least. Hindi naman na sila, sanay na silang hindi magsabi ng totoo, walang mawawala sa kanila. Di ba? Mga kaibigan, gusto pa sila sikat. Di ba? Kung sino yung mga taksil, yung mga traidor sa bansa natin, yan ang mga pasikat, makakala ninyo. Kahit nung pagkatapos ng gera ng Hapon, ganyan din yan eh. Yung mga pumapapel pagkatapos ng gera, nung wala ng panganib, mga kaibigan, naglabasan, gerilya raw sila. Mga hayop na yun, yung pala, eskolta gerilya pala yun. Yung tunay na gerilya, yun ang nawala. Yun ang walang napala. Pero yung mga, ganun din dito eh. Ugaling Pilipino. At ang Pilipino, madaling paikutin. Doon sa issue lang ng Marcos versus Aquino. At mga dilawan. Nako. Mga kaibigan, yan ang pinakamadaling gamiting issue para hatiin mo ang bansa. Kaya tuwan-tuwa ang administrasyon. Ang dali ninyong iligaw eh. Di ba? Ibig mo sabihin kung dilawang ka, wala ka ng karapatang ipagtanggol mo bayan mo at wala ka ng obligasyon para manindigan ka para sa bansa mo laban sa China. Samantalang yung mga Vietcong, nakita ninyo, maliit lang na bansa pero hindi sila nagpapapi. Ang Taiwan, mga inchik din yan. Pero ayaw nila. Ang Hong Kong, maninindigan sila hanggang sa huling sandali.
Kasi Hoda na sila ay umalis na sa Hong Kong. Hindi sila palulupig, mga kaibigan. Dapat yung pambansang awit natin sa kanila eh. Di ba? Dapat sa kanila nababagay yun sa mga Pilipino, hindi nababagay ang lupang hinirang. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ano pa ba yung balita rito? Wala namang maganda ng balita eh. Puro masasama na balita. Ha? Huwag na kayong magluwag. Sikipan na ninyo. Dahil pataas na naman ang pataas daw ang bilang. Mga kaibigan. Sino may kasalanan na naman? Tayo na naman. Pagka pumalpak, magpapadala ng sundalo. Ha? Sino nagdesisyon nun? Ha? Sino ba nagde-decide na luwagan, yung lockdown, at sikipan? Sino? Yung bang publiko? Kayo nagpatupad niyan eh. Sabi ko nga, hanggang 2022 nyo na gawin yan. Total, may iba kayong binabalak eh. At lagi na lang, sa tao nyo binibintang yung inyong mga kapalpakan. Ito nabanggit na natin sa ibang pagkakataon. Ito ang dapat na nating paghandaan. May balita tayo na hindi na muna mag-e-export ng bigas ang mga bansang kinukunan natin ng bigas. Logical yun kasi sentido común yun eh. Sapagkat tumatagal itong COVID, di ba? At hindi mo alam kung kailan matatapos. Yung iba akala tapos na, babalik na naman, di ba? Wala eh. Napaka-dilim. Alam nyo kung ba't lang ang ginugusto ko sa lockdown? Medyo hirap talaga tayo, pero ginugusto ko sa lockdown. Dito, pantay-pantay tayo eh. Ultimo yan, mga nasa gobyerno, ang hindi lang tayo pantay sa nakaw. Dahil wala tayong nanakawin. Wala tayo sa puder na makapagnakaw. Di ba? Sila lang sa gobyerno. Pero, pantay-pantay tayo eh. Bihira mangyari yan eh. Huwag ka lalabag dahil hindi ka napapantayin yung mga yan. Hindi sila papayag na makapantay ka nila sa paglabag. Dahil pag sila, absuelto sila. Pag may kapangyarihan, ang lumabag, wala yun. Hindi siya covered ng batas. Sana nilagay niyo yun sa bayanihan Hilas 1. Di ba? Nilagay niyo, exempted ang mga kilalang tao, maimpluwensya, mayaman, at may pwesto sa gobyerno. Dapat niliwanag niyo yun. Hindi niyo nilagay dun. Hindi. Nawala ako. Wala. Ano yun? Yung sinasabi ko? Nilagay dapat sa batas dapat maliwanag na isinama. Ito nga, matagal ko na sinasabi nung bago pa ito mag-lockdown. Kasi nga, 1 buwan at kalahati, katulad ng sinabi ni Dr. Liachon, ako 1 buwan at kalahati pa bago idiniklara yung lockdown na yan, bago kumilos ang gobyerno, huli na,
isa na sa binabanggit natin yung dapat paghandaan yung food security ng bansa natin. Kasi umaasa tayo sa importation eh. Bigas. Alam naman natin, ginagawa nila yan dahil yan pa lang eh. Corruption na yan eh. Anomalya na yan eh. Sipin mo, aasa mo, bigas. Pinakamahalagang staple food yan, di ba? Bawat lamesa, bawat bahay, yan ang pangunahing kailangan. Bigas. Tapos iaasa mo sa importation. Na alam naman natin, ginagawa nila yan sapagkat malaki kwarta dyan. Imbes na pondohan ang pagtatanim ng bigas, di ba? Pondohan ang mga magsasaka. Ba't pa na yung popondohan niya? Abala lang yan eh. Pautangin mo yan eh. Hindi tayo kikita dyan. Ha? Baka hindi pa tayo mabayaran. Kaya mabayaran ka, kaya hindi. Meron naman tanim eh. Yung tanim ang mo dyan eh, pakinabang ng gobyerno dyan eh. Yun ang binabayaran mo bali. Binibigay mo lang yung pera para magtanim siya. Pagka hinarvest yun, gobyerno yun eh. So, wag mo sabihin, hindi ka mababayaran. Pero bakit? Hindi sila kikita. Kung kikita man sila, pakonti-konti. Hindi katulad ng importation, isang gulpe ang kita nila dyan. Pag sinabi mong importation, per metric ton yan. Halimbawa, $2,000 per metric ton ng sipa nila. Ang kickback nila, yung overprice dyan. Di ba? Mga kaibigan. Ang dali ng pera. Di ba? Lahat na mag-i-import, ay, akin na. Puro pera lang. Sipin mo yan. Ilang milyong metric tons yan sa isang taon. Ito ngayon ang balita. Mukhang ang mga magsasaka, yung sa kanila, wala nang pumapayag ngayon na mag-export muna sa atin ng bigas nila. Yung mga kinukunan natin, Vietnam, Thailand, di ba? Wala munang export. Bakit? Siyempre, sisiguraduhin nila ang seguridad na makakain ng kanilang bansa. Kaya natin nagagamit si Marcos bilang example doon sa Masagana 99. Hindi tayo nag-import sa panahon ni Marcos. Nag-export pa tayo. Kaya nun, wala kang maririnig na nakakabili ng bigas na mabaho, binubokbok. Wala nun. Ang sasarap ng bigas nun. Mga kaibigan. At mura. Dahil nga marami. Sagana. Dahil po sa programa ni Marcos. Yun, maganda yun eh. Ang dami sinasabi natin yan. Sa January siguro, mararamdaman na yan ng taong bayan. Magbabasa-basa muna tayo ng mga pagbati rito at ng mga kung may reaksyon po. Nabati natin si Lin Silawan, yung OFW natin sa Taiwan na ipinagtanggol ng gobyerno ng Taiwan. Si Roy Japan Tour, siya po ang hahanapin ninyo kung kayo'y may balak mamasyal sa Osaka, Tokyo, Hokkaido, Fukuoka. Roy Japan Tour. Si Jose Santiago, palagi raw po nakikinig sa atin sa Los Angeles, California. At binabati natin si Roger Manalo.
hindi na raw siya makausap. Itong si Roger Manalo, hindi na raw makausap, saka papakinig sa atin. Si Rehilda Rose ay binabati rin natin, taga San Diego, California. Robert San Pedro ng Bremerton, Washington. Si Mimi Basalio, Nelma Crespo, si Cap Kalayag, Bienvenido Cruz San Mateo ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Yon, ang ating mga katropa, binabati natin Arlene at Mon Barrias ng Amsterdam. Si Buenos Dias, Joel Diaz ng Italy at si Carolina Luge sa Italy. Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Si Ella Samson Alviar, Rosita DC, Carol Torres Brihiño, Susana, ano ba pangalan? Si June Di Valencia, isa pong singer-actor. Si Yula Sotelo, isang veteran musician din po. Carmela Torres Balcos. Yan. Si Andres Bonifacio ng Michigan. Si Maria Cruz. Binabati natin si Borges Ian ng Cebu. Si Romualdo Reyes. Marlon Pexon ng Chicago. Kaibigan natin yan. Si Ginoong Pajardo, ang Bilao ng New York. Si Grace Padilla, si Telang Padilla, si Tita Nela Padilla San Diego, binabati ho natin, no? At saka si Myla Padilla. Si Alan Nicolas, mula pa sa Manila Bay Anchorage area. Si Cyril Belen ng Antioch, California. Flor de Lisa Rance, si Mirna Guillermo, at binabati ko po ang mga kasundaluhan sa Zamboanga na nanonood at nakikinig sa atin, yung mga nasa ilalim po ng command ni General Camilo Balutan. Si Robert Cortez, Louis del Rosario Bay, si James C. Mata, Cesar D. Soriano, si Concepcion Ison Chulbo, Ricky Alfonso, Freddy Karamat. Siyempre si Roxanne Rankin ay binabati ko po ng Florida. Sandali, may hanapin ako dito eh. Si Joel Rankin nga pala ay binabati natin, have a safe travel. Si RJ Rivera, Philip Glenn Araw ng QC. Carmela, nabanggit na natin si Carmela. Si Jen Alchanaig, Tony Aguila ng Ontario, Canada. Nanonood kasama si Clotilde at Alberto Aguila. Si Len Mijares, oldies but goodies. Si Ver Garcia, Henry de Leon Esposo, Choy de la Pasión, Gerardo Retirva, Marisa Martinez, ang kaibigan natin si Chito Manalo na dati nating nakasama, isang musician sa Japan, retired na ho siya sa Philippine Airlines. Si Alquiros Cristina, nanonood from Kuwait. Jing Palomo, na musician, at saka ang kanyang husband, si Wilson,
sa US of A, ha? Si Russo Feliciano from Pasadena, California. Si Grace Go. Oh, yan, matagal nating kaibigan yan. Si Bianski Cubs Baren ng Liloan, Cebu. Leia Par Mil, Tina. Christopher Canyalita, Wilson Barayro Karingal, Willie C. Celso Paglingayen Aguilar sa Marbella, Malaga, Spain, nanonood sa atin. Si Placido Corbito, Edwin Angara ng Australia, Loida Haruda, Annie Towndrow ng Ireland, nagbabakasyon yata sa Italy ngayon. Si Greg Veluz Jr., Edgardo Lim, Anthony Fardo, Benjamin Anisiete Bautista ng Daly City, California. Kumusta ba ang Daly? Meron pa bang Seramonte Mall dyan na dati ay pwedeng manigarilyo? Parang Harrison Plaza yan na malaki. Oo. Andyan yung mga chismosong Pilipino. Pero hindi, may silbi rin yung mga yun. Ha? Pag may hahanapin ka na bagong salta ka ron, pumunta ka ron, may tumpo ka ng mga Pilipino ron. Kwentuhan. Paano mong yung ano rito? Kwentuhan dito, ganun din sa mga kapihan doon, nasa gitna sila. Pag nakausap mo na yun sila, tatanungin mo, kilala nyo ba si ganon? Ba? Madali mong makikita eh. Saan ka ba matatagpuan si ganon? Ba? Yan ang silbi ng mga kababayan nating yun, mga kaibigan. Si Vic Core, okay sa akin ang sinasabi mo sa gobyerno, kaya nakikinig ako sa iyo, pero pag usapin kay Marcos, medyo hindi ako panig sa sinasabi mo, maliho ang iba. Okay, tamo na. Kay mali ako, kay tama ako, para sa iyo, ang sinasabi ko, pagkakaisa. Alin kaya ang mali doon? Yung sa Masagana 99? Hindi ho mali yun. Sabihin nyo kung ano mali ron. Baka ho hindi nyo dinanas yun. Yung panahon ng nabastante tayo sa bigas. Baka ho mas bata kayo sa akin. Si Elisa Rojas Malinis ng Talaba, Bacoor, Cavite. Si Wilson, nabanggit na natin, si Maria Luisa de la Merced, Archie Dawinan, si Roger Rubio, Julie Asentista del Villar. Si Villar ba nakalayan? Ba't ang bunganga ako? Rosalina Santos, Mir Hernandez, si June Arbolado, Brenda Espeleta, ano ito? Naantay daw kung kailan darating dito sa Pilipinas, naantay nila yung mga namatay na Pilipino. Meron pang isang kawawang Pilipino ron, yung bangkay, iniwan lang siya sa tabi, no? Nakalagay sa bag. Para lang aso. Iyak nang iyak yung pamilya. Si Mar Mangalos Lansangan from Milan, Italy, nanonood sa atin. Si Presi Pantoja watching from New York. Si Archie Dawinan ay taga Columbus, Ohio. Sa Japan, yung Ohio, good morning. Ito, Ohio. Si Erwin Biglete Sigua from Doha, Qatar. Oldies but goodies. Emmy June, watching from Los Angeles, California.
Mirna Regalado from Las Vegas, Efren Ortilla, Sinilyang, Hubert Ivan Pang, belated happy birthday sa'yo. Ang idol natin, mula pa pagkabata, Efren Montes. Ang galing kumanta niyan, mga kaibigan. Hanggang ngayon. Rosario Zapa ng Molino, Bacoor. Elmer Catulin, Jimmy Alcano, Reddy San Miguel. Jermaine Isidro Aguila at sina Cecilia Saldi ng Santa Maria, Bulacan. Nanonood sila ngayon. Nixon Nang Torres. Sabi nga, kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, paniwala niyo yun, di ba? Wala naman masama ron. Sabi nga we can agree to disagree. Di ba? Ang kailangan natin, ma-unify. Tatanggapin mo ba, halimbawa, kung merong mamumuno para tumindig laban sa China? Tatanggapin mo ba? Yun ang mahirap. So, hindi rin tayo magkakaisa. So, wala na tayo. Di ba? Tatanggapin mo na lang kung anong gagawin mangyayari sa atin. Si Reginald Santos, si John Vida Carino, John Carino, Arsenio's Kitchen from Toronto, Canada. Si El Mika, taga-Imus Cavite, ang Galang Family. Ating idol din sa radyo, veteran broadcaster, based po sa New York, Fiorello Salvo, Mr. Fiorel Salvo. Every Saturday po, meron siyang program at mapapanood sa FB. At madalas kami nanonood doon. Si Elisa Rojas Malinis, Peter Lee, watching from Australia. Si Francis Mangahas. Si Alan Advincula. Si Val Luga. Si John Kim ng Saitama Ken, Japan. Green Guevara. Emi June. Ang pagkakaisa ng lahat ng sabay ng Pilipino po, ang pagiging patriotiko po natin ang kailangan ngayon. Tama yun. Hindi ko mo gusto mo si Marcos o ayaw mo sa kanya. Hindi ko mo gusto mo si Ninoy o sino man, si Cory, si Noynoy, hindi ka na Pilipino. At dapat mawala pagiging patriotiko mo ba? Hindi. Di ba? Dapat magkakaisa tayo laban sa China, laban sa interes ng bansa natin, di ba? Yung sino man ang lalapastangan sa ating soberenya, kailangan sama-sama tayo. Si Rolando de la Cruz ng Abu Dhabi, ay binabati natin. Si Teresita Rojas Alera, John Reyes ng Houston, Texas, si Celestino Otome, Rudy Santos, original member ng Horoscope Band, si Lloyd Dantes Casal, Rosalinda Dihamco Sembrano, si Butch Spark, Erwin Gutierrez, Bong Benavides, Jesus Jake Datu, si John R. Season. Magandang yumaga!
Mike Defensor Sipsip Puto. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan